Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Israel will hunt you down and bring you to justice. The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us. Dahil sa pagkakapaslang kay Yahya Sinwar, tila mas lalong nag-init ang Hezbollah at ang tanging hangad ngayon ay ang maghiganti. Dahil dito, nagpaulan sila ng mga precision-guided missiles na kumitil sa buhay ng ilang mga commanders ng Israel Defense Forces. Ayon pa sa IDF, 5 mga sundalo din ang nasawi habang marami pang mga sugatan sa Lebanon. Ayon sa Hezbollah, gumamit sila ng precision-guided missile at isang bagong drone sa kauna-unahang pagkakataon upang atakihin ang puwersa ng Israel. Inatake ng Hezbollah ang mga barracks ng IDF sa northern part ng Lebanon. Dahil pa rin sa pagkakapaslang ng leader ng Hamas na si Yahya Sinwar, ang bansang Israel ngayon ay nagdiriwang dahil isa na naman sa mga pangunahing pinuno ng kanilang mortal na kalaban ang kanilang napabagsak. Subalit hindi na lamang ito ngayon ang nangyayari sa West Asia dahil habang nagaganap ang lahat ng ito, abala din ang bansang Estados Unidos sa tila pag-i-advance pa ng kanilang mga pagsugod sa rehiyon. Inatake nila ang isa sa mga Iranian proxies na kasalukuyang katulong ng Hamas laban sa Israel at ito ang rebelding Houthi sa Yemen. Ang Houthi ay parte ng Axis of Resistance ng Iran na ayon naman sa bansang Israel ay Axis of Evil. Ang Houthi hindi naman talaga ang mga pangunahing kalaban ng Israel. Maituturing silang bilang suporta lamang ng Hamas. Kadalasang nakatutok lamang ang grupong ito sa mga barko na daraan sa Red Sea. Silang nakatutok sa kahit anong barkong babagtasin ang naturang bahagi ng karagatan. The Yemeni Houthi armed forces carried out 2 military operations. The first targeted the American oil tanker Olympic Spirit. The ship was targeted in the Red Sea with 11 ballistic missiles and 2 drones, and it was directly and severely hit by the grace of Allah. Siya ang spokesperson ng Houthi at inanunsyo niya ang pinakabago nilang pag-atake na isinagawa nila noon pang 1 linggo. Dito kasi eksperto ang Houthi pagdating sa pagpapasabog ng mga cargos. Mula noong nakarang taon ay ganito na ang ginagawa ng Houthi sa Red Sea at makailang beses na din silang binalaan at inatake ng US upang balaan sila na tigilan na nila ang ginagawa nilang tila pagpapaliyab pa sa kaguluhan. Subalit noong 1 araw lamang, tila napuno na ang US at ipinakita nila sa Houthi kung ano ang kaya nilang gawin kapag napuno na sila. Ginamit nila ang mga itinuturing nilang big guns o ang B-2 stealth bombers upang atakihin ang Houthi sa Yemen. Ito ang heavy strategic bomber ng bansang Estados Unidos. Ang mga armas na ito ay hindi halos nasasagap ng anumang klase ng radar. Kailanman na hindi pa din ito napasabog ng kalaban. Bago pa man kasi ito madetect ng kalaban ay huli na dahil halos nakatutok na ang mga ito sa kanilang mga target. Isa ang armas na ito sa mga alas ng Amerika at itinuturing nilang pinakamahalaga mula sa kanilang arsenal. Sabihin na nating espesyal ang mga ito pero inilabas nila ito para atakihin ang Houthis. 5 sa mga imbakan ng armas ng Houthi ang tinarget ng Estados Unidos. At ang mga weapon depot na ito ay nasa ilalim ng lupa o mga sikretong taguan ng armas ng Houthi. Subalit ang mga imbakan na ito ay hindi naman ganoon kahalaga para sa Houthi dahil wala naman sa loob nito ang mga ipinagmamalaking armas ng Houthi. Pero bakit nga ba kinailangan pa ng US na maglabas ng kanilang mga espesyal na armas? Bakit na kailangang ipakilala ang kanilang mga malalakas na armas na ito? Ito umano ayon mismo kay Lloyd Austin ay pagpapakita lamang na ang Amerika ay may ganitong klase ng armas na maaari nilang gamitin kahit saang parte ng mundo, kahit pa sa mga target na nasa kailaliman ng lupa.
Hindi umuno hadlang sa mga armas na ito kung gaano kalalim ang kanilang tatargetin dahil kayang-kaya nitong atakihin kahit pa ang mga pinakamalalim na imbakan ng mga armas o mga underground basement. Maliwanag itong pagpapakita nila na dapat silang katakutan na kayang-kaya nilang atakihin ang kahit anong klase ng military base. Ang bawat armas na ito ay nakakapasok sa teritoryo ng kanilang kalaban nang hindi sila nadedetect o nahahagip ng radar at kayang magpaulan ng mga dose-dosenang mga bomba sa paligid kabilang pa ang Massive Ordnance Air Blast o ang MOAB. Ang bomba na ito ay kinikilalang Mother of All Bombs o ina ng lahat ng bomba sa buong mundo. Ang isang MOAB ay may lamang nasa 18,000 pounds ng TNT o pampasabog. Ito ang pinakamalakas na non-nuclear bomb ng bansang Estados Unidos na kadalasang daladala ng isang B-2 stealth bomber. Hindi pala ang pag-atake ang totoong mensahe ng Amerika sa Houthi, kundi ang kanilang pag-atake isang mensahe para sa buong mundo na hindi pa din natutulog ang bansa ni Joe Biden at kayang-kaya nilang ilabas ang kanilang mga malalakas na armas alang-alang sa kanilang ipinaglalaban at prinsipyo. Subalit ang pinakapinupuntirya ng mensaheng ito ay walang iba kundi ang bansang Iran. Narito naman ang naging reaksyon ng son of Hamas sa pagkakapaslang kay Yahya Sinwar. Panoorin ang kanyang video. The man who orchestrated and executed October 7 genocide is gone. But this is not the end of the war. And my eyes are on Tehran, the head of the snake. As long as Ayatollah, the one who sent thousands of Iranian children to sweep minefields as a strategy, the same one who has sacrificed Gaza, Lebanon, Yemen, and he's willing to sacrifice the entire world for his political ambition, as long as he's still alive, we are going to have a problem in the Middle East. Today is not a day to celebrate. And I saw the presidential nominee, Kamala, saying regarding that this is over. It's not over. She's trying to win the votes, and we are trying to win the war. It's the responsibility of every free person in the world to put an end for this Islamic Republic that has been funding Hamas, Hezbollah, Houthis by the American taxpayer money. It's insanity. Everybody is escaping the responsibility. And now we don't have Sinwar in Gaza. Most of Hamas is destroyed. So why don't we pressure the Egyptian army to go into Rafah? If Israel cannot go into Rafah without huge civilian casualty, why don't we send the Egyptian army? We have been funding the Egyptian army $1.5 billion annually. Why cannot we pressure them to tell them, go get the job done and bring the hostages back? Because I am certain that the Gazans will not kill the Egyptian soldiers if they go into Rafah today to locate the hostages and bring them back to their families. This is an exceptional situation. If Egypt has the intention, with coordination with Israel, the United States, and the rest of the world, to go on one mission to bring the hostages back and remove Hamas fleeing forces from power, and give the people their freedom back, then there is no problem. I don't think Israel would oppose that if it's actually coordinated with Israel. Hamas, you can consider Hamas over. They have fleeing forces, and they can cause lots of trouble. Now, anybody who's going to replace Sinwar is going to die. Actually, Khalid Mash'al is a dead man walking. All Hamas leaders in Turkey, in Qatar, in Tehran, in Beirut, wherever they are dead men walking. I said this from the beginning of the war. On October 7, they crossed all the red lines. What they did is unforgivable, is unforgettable. So it doesn't matter who's going to come in office. All of them are wanted. All of them are on the Mossad hits list. And let me take it even farther. Ayatollah is on the Mossad's hit list, and the rest of the Iranian guards. For the next weeks, for the next months, could be for the next years, we are going to witness the elimination of everybody who orchestrated, funded, planned October 7. We cannot afford. Today is a good day. Today is a great day.
that we eliminated Sinwar. We have waited for so long, and you could see him, and you could see his nature. He's a coward. He's a coward. He was defeated, he was humiliated, and he had a very ugly death. But this is not the end of the story. We have lots of work to do. And I personally will not rest until I see the Ayatollah, Hezbollah, Houthis, all Iranian proxies defeated and removed from power.